Magandang hapon po sa ating lahat. Isa pong privilege, isa pong napakagandang pagkakataon na ako po'y makapagbigay ng salita ng Diyos. At maaari sabihin nyo, ano ba ibig sabihin ng Disrupt Sunday? Inisip ko rin siya kung ano yung Tagalog ng disrupt. But kung kayo po ay matagal na sa ating simbahan or maging hindi man, ito po yung ating pong youth department. Yan, so nandito po ang ating youth leader na si Darren, si Fendi, mga katropa pips natin yan. No? Amen. Tama, Pastor Edwin, tayo magkakasama. But really, more than that, no, gusto lang natin na pabigyan ng lahat ng mga age range dito sa ating simbahan ay mahalaga. Meron nga lang tayo mga panahon na binibigyan natin ng spotlight yung mga certain age groups. Not because the other ones are not important, but really, we just want to highlight kung ano yung ginagawa ng Panginoon sa kalagitnaan ng ating mga kabataan. And ako ay produkto ng kabataan ng simbahan na ito. Parang wala na niya. Totoo po yun. Ako po ay matagal na rin po sa church na ito. But really, we are honoring what God is doing in our young people. At tayo ay lubos ang ating, kumpiyansa sa ginagawa ng Panginoon sa kalagitnaan nila. Because maraming mga testimonies, maraming mga istorya na makikita natin sa ating mga kabataan. And we just need to open our eyes. We just need to, recognize that God is doing amazing things in our youth and in our church. At kung kayo naniniwala niyan, kayo magsabi ng Amen. Amen, amen, amen. So yan po, bilang representative ng ating youth, ako po ang magbibigay ng salita ng Diyos sa hapon na ito. And, amen, maraming salamat. Maraming salamat, but really, gusto ko lang din ituloy yung, napag-usapan ni kapatid na Katz last week. No? Kasi nung last week, napag-usapan niya yung kung paano lumago sa pananampalataya. Amen? And of course, nung last week din, si Pastor Millet, nung sa English services natin, nag-preach din siya about yung measure of faith o yung sukat ng pananampalataya. So gusto kong ituloy yan. At bago yan, gusto ko rin i-encourage kayo na maaari, kung gusto nyo pakinggan yung mensahe ni Pastor Steven kaninang umaga, napakagandang mensahe tungkol sa prodigal son. I believe kung papakinggan nyo yun, kayo rin po ay mabibless because that message is also for us. And actually, ni-research ko rin, ano ba yung ibig sabihin ng prodigal sa Tagalog? Nakita ko siya, waldas na anak. Or alibughang anak. So, alibugha. Tama, Pastor. Alibugha. So, if you wanna listen to that, it will be, or kung gusto nyo mamayang 5:30, umaten, magstay ulit, si Pastor Steven will bring the word. Okay? So, yan. So, simulan ko sa Romans. So, bilang pagpapatuloy ng konti. Kayo ba ay okay ngayong hapon na ito? Yan. So, Mayo na. No, 5th month of the year. So, can you imagine? Ilang buwan na lang kalagitnaan na ng 2025. Patapos na ulit yung 2025. Pero gusto ko simulan sa Romans chapter 12. So, kanina binasa ko rin yung Romans 12, 1 and 2. So, simulan ko sa verse 3. Ayon sa kaloob na aking tinanggap, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo na huwag niyong ituring ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, ituring ninyo ang inyong sarili ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung paano ang ating katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba. At magkakaiba ang gawain ng bawat isa. Gayon din naman, kahit na tayo'y marami, tayo ay iisang katawan kay Kristo. At sa bawat isa ay bahagi ng isa't isa. Sabihin mo sa katabi mo, bahagi ka ng katawan ng Diyos. Yan. Diba? Lahat tayo, meron tayong parte sa katawan ng Diyos. Or kumbaga, in context, diba? The church, which is Christ's body, that's all of us. And lahat tayo, meron tayong kanya-kanyang bahagi. Sasabihin mo, Pastor, hindi naman ako magaling kumanta. Meron ba akong bahagi sa katawan ng Panginoon? Yes. Di ba kung ikaw ay magaling na artist, meron kang bahagi.
Or halimbawa, ikaw naman ay magaling na tagapagbigay. Di ba? You have a part to play, and all of us, we have a part to play in God's kingdom, in God's body. Yan. So tuloy ka lang. Meron tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyayang ibinigay sa atin. Kung ang kaloob natin ay pagpapahayag ng propesiya, o di ba? Gamitin natin yan. Gamitin niyo ayon sa sukat ng pananampalataya. Kung paglilingkod, so shoutout sa ating mga teams na nagsuserve, ng mga naglilingkod, volunteers, maraming salamat sa inyo, and even yung mga hindi nakikita, maraming salamat. Kung paglilingkod, gamitin sa paglilingkod. Kung pagtuturo, yan yung ating mga teachers, di ba? Yung mga teachers of the word, NLTC, gamitin sa pagtuturo. Kung pagpapalakas ng loob, sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay, ay bukas palad sa pagbibigay. Kung mamuno ng buong sikap. At kung pagkakawang gawa, ito ang maganda. Sa lahat ng ito, kailangan gawin natin ng masaya. Masaya po ba kayo na kayo nandito ngayong church? Right? So yan. So lahat tayo may parte. Di ba? In other translations, yung sinasabi dun sa first part ng verse 3, yung ituring natin ng ating sarili. Sabi doon, isipin ng may katinuan. Yan. Or be sober. Yan. O isiping mabuti ang tunay na katayuan. Kasi minsan, and I'm not looking at anyone kasi hindi po ako nakasalamin, so hindi ko kita yung mga mukha ninyo. But really, sometimes, pagka ang focus natin ay sa ating sarili, ang tendency natin is because, ay magaling ako eh. Diba? But sabi doon sa verse na yun, we need to regard ourselves according to how God has seen us. At sa mata ng Diyos, lahat tayo pantay-pantay. Diba? Merong mga talento na binigay ng Panginoon, ito ay ayon sa kanyang biyaya sa bawat isa. It is God Himself who decides to give, according to our measure of faith. But lahat tayo bilang mananampalataya, bilang tinawag ni Kristo, tayo ay binigyan ng sukat ng pananampalataya. Amen. Okay. So malinaw. Yan. So bilang mananampalataya, gusto ko lang i-highlight na tayong lahat ay binigyan ng sukat ng pananampalataya. So ano ba yung sukat ng pananampalataya? I think sinabi rito ni kapatid na Katz last week and even Pastor Millet. But I just want to read as well yung sa aking pag-aaral na yung faith na pinag-uusapan dito is faith is our access to all the other graces. So lahat ng mga biyaya na mula sa ating Panginoon, atin itong, kumbaga, natatamasa sa ating pananampalataya kay Jesus. Yan. And because of the receptive faculty of a renewed soul, meaning, nung tinanggap natin si Jesus, binago niya ang ating spirito, di ba? Binigyan tayo ng bagong espiritu. It says in 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. So bagong nilalang. So pag bagong nilalang, meron tayong bagong espiritu. Dahil meron tayong bagong espiritu, ngayon, ating natatanggap yung lahat ng galing sa Panginoon. At syempre, kasama nun yung ating namang kaluluwa or yung ating mind and our will and our emotions. Ito naman yung constantly na binabago ng Panginoon while we are here on earth. Diba? Kung dati, ganito ka mag-sigarilyo or whatever, diba? Nababawasan ng paunti-unti. Kasi nga, your soul is being renewed. Alright? Sabi dito, as God has given sa bawat isa a particular capacity to take in the gifts and the graces which He designs for the general good. Meaning, yung ating kapasidad para tumanggap ng biyaya ng Panginoon na mula sa Kanya, no? So sinasabi dito na we take in yung mga gifts, yung mga kaloob mula sa Panginoon, ngunit merong itong layunin. Ito ay para sa kabutihan ng bawat isa. So I decided to entitle this message, Pananampalataya para sa iba. Or kumbaga in the English, Faith for the One. Yan. So pananampalataya para sa iba. Okay. Sinabi ko, 2 Corinthians, we are a new creation. So yung ating espiritu ay nabago nung ating tinanggap si Jesus. At sabi doon, if we renew our mind, di ba yung sa Romans 12 din, yung binasa ko sa verse 1 and 2, di ba? Na habang ating inaalay ang ating sarili
bilang kaloob sa Diyos, di ba? A living sacrifice. Di ba? Ang ating katawan, di ba? Not just our physical bodies, yes, but also our mind, our will, and our emotions. Di ba? We are constantly offering it up to God. Sa aking pagsasaliksik nitong passage ito, I've been meditating on Romans, yung ibig sabihin ng living sacrifice. At sabi doon, this is our reasonable or rational act of service. Bakit sasabing reasonable? Kasi noong mga panahon na yon, in the times of the Jews, in those times, maraming mga sakripisyo na nangyayari. Diba? Kumbaga, they offer animals, they offer all of these things, and even yung mga pagan worship, yung bansa ng Israel, maraming kumbaga mga practices na nangyayari in terms of worshiping. And for them, yung sacrifice na pag-alay ng sarili, kumbaga, it does not make sense to them. Ngunit, dahil ang ating Panginoong Jesus, siya mismo ay inalay niya ang kanyang sarili para sa atin. Ngayon, ang pag-alay natin ng sarili natin sa Panginoon is the rational and logical response to that. So yun ang ibig sabihin ng ating living sacrifice, which is our reasonable act of worship. And when I thought about that, sabi ko, oo nga no, dahil sa ginawa ng Panginoon sa akin, kumbaga, natural lang na dapat kong ibigay ang sarili ko sa akin. Now, madali? Hindi, syempre. In our own strength, hindi madali yun. Kailangan natin ng tulong na banal na Espiritu para sa ating pamumuhay. And how many of you need the Holy Spirit? Ako, kailangan ko ang Holy Spirit sa pang-araw-araw kong buhay. Diba? And God has given that to us. And we access that through our faith in Him. Amen. Yan. So, ito ay kakaiba dun sa saving faith. So, ano ba yung saving faith? Diba? Sa Ephesians 2, verse 8, dahil sa biyaya, kayo iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang walang sino mang mapagmalaki. So ito yung saving faith. The faith that has saved us from eternal separation from God. Sinasabi dito, yung pananampalataya na yun ay binigay sa atin. So that faith even is given to us. All we need is to believe, maniwalaan natin kung ano ang ginawa ng Panginoon. Diba? Ano ginawa ng Panginoon? Pinadala niya si Jesus para sa atin. Nabuhay siya dito bilang tao. And after, dying on the cross, after 3 days, siya ay na-resurrect. Diba? Sinelebrate natin yung Resurrection Sunday a few Sundays ago. So that is the saving faith. Yan. So ang saving faith is a faith that not only knows and comprehends facts about the gospel. So hindi lang siya yung parang, kumbaga, head knowledge na ito yung ginawa ni Jesus. Tinatanggap ko yun, malinaw sa isipan ko yun. Sabi dito, it also trusts. So tayo nagtitiwala. Alam natin sa ating isipan na ito yung ginawa ni Jesus. Siya ay nabuhay, siya ay namatay, siya ay sumilang muli. Yes, that's a fact. Totoong nangyari yun more than 2,000 years ago. But now for us as believers, we believe and we trust. Sabi dito, we trust in the person and work of Jesus Christ alone for salvation. So ang ating kaligtasan ay kay Jesus lamang at wala nang iba. So dapat malinaw yun sa atin. Amen. So yan ang saving faith. Okay? So yung measure of faith na pinag-uusapan natin o yung sukat ng pananampalataya, so sabi dito, is the correct proportion or correct sukat o ang tamang sukat ng spiritual gift. Nakita ko may tumawa doon, narinig ko. Spiritual gift ko, maririnig ko kung sino tumatawa sa pagtatagalog ko eh. Biro lang po. Let's go back to the word. Yan. The correct proportion of the spiritual gift or supernatural endowment or kaloob and ability and the Holy Spirit gives to each believer so that he, the believer, might fulfill his role in the body of Christ. So we have binigyan tayo ng sukat ng pananampalataya. No, yung sukat ng pananampalataya, kasama dyan yung mga gifts o yung mga kaloob mula sa Panginoon, mga talents, di ba? So tinatanggap natin yan with faith, in faith, sa pananampalataya. At sabi dito, para gampanan, to fulfill ang ating bahagi
sa katawan ni Kristo. So bawat isa sa atin, and even those of you watching online, meron kayong bahagi sa katawan ng Panginoon. Meron kayong layunin, meron kayong purpose. And ngayon, bilang Youth Sunday, di ba? Ang marahil ang maraming usapan sa mga kabataan Why am I here on earth for? Ano yung dahilan kung bakit ako nandito sa mundo? What's my purpose? Di ba? What am I living for? And for us as believers, meron tayong responsibilidad na i-exercise yung ating faith para dun sa mga susunod. Kaya nga, faith for the one, para sa iba. I-exercise our faith para yung mga nasa paligid natin ay ma-develop din yung kanilang pananampalataya. So that is our role. Diba? That is our purpose. Now, marami siyang different expressions. So, halimbawa, meron tayong mga pastors, meron tayong mga teachers, meron tayong mga all of these things. So, yun yung mga iba-ibang expression ng roles. Diba? Kasi, alala ko, sinabi to ni Kaz last week, na kung lahat tayo ay pare-pareho ng ginagawa, how can it be? How can we minister to the whole body of Christ, diba? Kung lahat tayo ay puro mata lang, how can we smell? Paano tayo aamoy? Now, I know sometimes yung pag-amoy, lalo na sa mga kabataan, medyo unpleasant. So yung mga kabataan, darin, kailangan mong hygiene. Tama. Diba? Diba? Or kung lahat tayo puro bibig. O, can you imagine? Lahat tayo puro bibig, lahat nag-uusap. Walang nakikinig kasi walang tenga. So in essence, we all have different parts to play in the body of Christ. Yan. At sabi dito, every believer, kung naniniwala or kung ikaw ay nananampalataya kay Jesus, this is for you. Every believer receives the exact gift and resources he needs to fulfill his role in the body of Christ. So bawat isang mananampalataya, sabi dito, binigyan ka ng regalo or ng kaloob. Sabi yan. At lahat ng kakailanganin mo para gampanan ang iyong role in the body of Christ. So kung gusto mo malaman yung role mo in the body of Christ, you can also read Romans 12, yung binasa ko. And then 1 Corinthians 12. Yan, the body of Christ. Okay? Now, sinabi ko rin to kanina, di ba? Na kung minsan, and again, I'm not looking at anyone, na kasi talents, di ba? Gifts, minsan nakikita siya. Very obvious. Di ba? Now, ang tendency or kailangan natin matutunan ay magkaroon tayo ng mapagkumbabang loob or humility. Kasi sabi mo, gifted ako So, I'm okay, di ba? Look at me, this is me. No, that's not the whole point. Ang point is, magkaroon tayo ng tamang, kaya nga binasa ko sa Romans 12 verse 3, magkaroon tayo ng tamang pananaw sa ating sarili. Di ba? We recognize where we stand. Now ibig sabihin ba nun, kasi minsan yung iba naman nagiging extreme. Sabi nila, they become too proud. Yung iba naman, they think, eto lang ako You see the difference? But but we need to recognize where we are. At kung titignan natin ang ating lahat, tayong lahat, sa mata ng Panginoon, tayo ay pantay-pantay. We are all sinners in need of saving. And we are all in need of God's grace. Diba? Lahat tayo kailangan natin ng biyaya ng Diyos. At maraming salamat sa Kanya dahil binigay niya ito with full liberality to all of us, and it's available to all of us. So kailangan tayo maging, isipin natin ng tama kung nasaan tayo. At kung maisip natin kung nasaan tayo, it will help our, if I can say, our walk with God. Kasi we recognize where we stand with Him. Diba? We are all recipients of His grace. We are all recipients of His mercy. And because of that, dahil doon, meron tayong kakayanan. Yung grace din kasi is an empowerment para sa atin to do what God has called us to you. So bawat isa sa inyo, bawat isa sa atin, meron kayong dapat gampanan sa katawan ni Kristo. And if you go to Him and ask Him, Panginoon, ano ba yung dapat kong gawin? Show me. Ako magsasabi sa inyo, ipapakita niya sa inyo ito. And I believe that for every one of us, diba?
Malay nyo, kayo ang susunod na, di ba? Lalo na sa ating mga kabataan, kayo yung mga susunod na leaders natin. Actually, no, si Darin, kailan yung birthday mo? About 2 weeks ago. Ilang taong ka na, Darin? 27? Hindi nga. No. Biro lang. Mahal ko si Darin, no? No, minessage ko siya nung birthday niya. Sabi ko, I am so thankful na yung aking anak ay lalaki under the leadership of him and his team. And kumbaga sa akin, of course, syempre as a father, yun yung hope and dream ko na yung aking anak ay lumaki. Kumbaga sa kaalaman ng ating Panginoong Jesus. At syempre, no boys. No, but really, in time, yung asawa ko tumitingin na naman sa akin. No. But in all seriousness, sabi ko sa kanya, I'm so thankful that God has placed you and your team at this point in time to lead our youth ministry. And I am so thankful to God that not just my daughter, but all of your kids who go to our youth services, are gonna be, lahat sila ay magkakaroon ng, kumbaga, ng magandang opportunity to listen to the Word of God because we preach the Word of God even in our youth services. And they will be walked with by awesome leaders. So that's my confidence at, kumbaga, Darin, wag mo akong papahiya. No, but really, it's true. And we are so thankful to God for our youth leaders. And of course, syempre, ako rin, lumaki rin ako sa ating youth department. Kumbaga, yung mga mini-minister na namin dati, sila na ngayon yung nagli-lead sa ating mga kabataan. And look what the Lord has done. And if I go back one more step, one more generation, na kami, under sa leadership ni Pastor Heidi bilang youth pastors, di ba? Naalala niyo po ba yun na si Pastor Heidi at si Pastor Paul yung ating youth pastor? Di ba? Si Eric, si Eric, si Pastor Cox. Di ba? Lahat kami. Kumbaga sakit ng ulo ni Pastor Heidi. No, hindi kami sakit ng ulo, Pastor Heidi, di ba? Hindi. Jesus name. Di ba? Ngayon, nag-level up lang kasi hanggang ngayon, si Pastor Heidi, kami pa rin yung Sabi, Pastor Cyrus talaga, ang kulit-kulit mo. No, but really, tingnan natin yung what the Lord is doing across all generations. And even so, that's why I said, faith for the one is important. Diba? We exercise our faith for the next one. In the same way that I exercise my faith to these young men and women who are leading our youth now. And in the same way, the ones before me, they exercise their faith for me. Diba? I'm here because of the people who went before me. And of course, by God's grace, and we honor that. Amen? Yan. So sabi dito, also, going back to our message, no, na ang banal na Espiritu mismo, ang siyang nagpapasya kung ano ang ibibigay. Right? Because you might be wondering, bakit si ganto, ganyan? Bakit yung binigay ng Panginoon sa kanya napakaganda? Diba? Bakit sa akin ganto lang? You know what? Kailangan natin maintindihan na ang banal na Espiritu ay hindi siya nagkakamali sa pagbibigay ng kaloob sa bawat isa. Diba? Kasi ang tendency is ikukumpara natin ang bawat isa, which is not always a good idea to do. Diba? Kung ikukumpara ko ang sarili ko kay, wag na lang. Nina, diba? Diba? If I compare myself to someone else, I might be missing out on what God has prepared for me. Kasi maaring hindi yun yung dapat kong landas na tahakin. Diba? Kung aking ipipilit yung tulad na lang yung mga G2P, diba? Nagmana sila lahat sa akin. So that's, diba? Alam nyo na mali, diba? Kasi dito to. Kasi kung nakita nyo akong sumayaw, walang grace. Wala. Because that's not my lane. I try, but then again, if I operate, according to what God has called me to be, if I discover that, I'm able to fulfill my role. Diba? Bawat isa merong parte. Bawat isa merong bahagi. At sinabi dito in 1 Corinthians 12, ngunit ang lahat ng ito ay pinakikilos ng iisa at parehong Espiritu na namamahagi sa bawat isa
ayon sa ninanais ng Espiritu. So the gifts that God is given to the body is because of His own, kumbaga, desisyon niya ng Holy Spirit or ng Panginoong Diyos. Sa ibang version sabi dito, yan, ipinamamahagi niya sa bawat tao ayon sa kanyang kagustuhan. So it is the Holy Spirit who decides what gift to give to each and every one. Now, kung meron kang problema sa binigay ng Panginoon sa iyo, huwag kang pumunta sa amin. Pumunta ka kay Jesus. Di ba? Panginoon, bakit mo ako ginawang ganito? Or help me discover who I am. Yun yung mahalaga. Yun yung importante. Amen. Panginoon, bakit hindi mo ako binigyan ng dancing legs? Wala eh. Wala. Sabi ng Panginoon, huwag ka nang umasa. So, that keeps me in check. No? Yan. Yan. So, wag nating ikumpara ang ating sarili sa bawat isa. But, we celebrate, ating ipagdiwang ang mga gifts within our midst. Diba? We celebrate the gift. For example, yung ating mga kabataan dito, we celebrate each and every one of them. Diba? Tinuturuan nila kung paano maging relevant sa ating mga kabataan ngayon. My Riz is rizzing right now. And all of them are, nakita mo lahat sila parang, walang grace dyan, Pastor. Sa mga hindi nakakaintindi, okay lang po. If you have kids, you will understand that. But my Riz, kaya nga ako Pastor Cyrus. Hey! Sabi ni Pastor Edwin, Pastor Cyrus, ituloy mo na. So, kailangan natin gawin. So, ano bang kailangan natin gawin? Jude 1:20. Ngunit kayo, mga minamahal, patatagin ninyo ang inyong sarili sa pinakabanal na pananampalataya. Manalangin sa tulong ng banal na Espiritu. So we need, di ba? Sabi ko kanina, binigyan tayo ng sukat ng pananampalataya. Di ba? Yung pananampalataya na yon, makikita natin yung mga regalo, yung mga kaloob mula sa Diyos. At ang kailangan natin gawin ay patatagin na natin ang ating sarili. So in the English it says, build yourself up. Diba? Lahat ng binigay sa iyo na biyaya ng Panginoon, tuklasin mo. At patatagin mo. Diba? I remember, pag sumasakay kayo tayo sa aeroplano, yung mga, one of the announcements na sinasabi nila, now, again, hopefully wala namang mangyari na, diba? In case of emergency, babagsak yung oxygen mask. Diba? At sinasabi nila, bago mo tulungan yung iba, isuot mo muna yung mask sa sarili mo. Diba? So as I was thinking about that, it's also good for us to remember na, we look at ourselves first. Diba? We develop our faith first so that we are able to help others. Kasi mas makatulong tayo kung ganun. Kesa yung unahin natin, hindi, kailangan ko tulungan sila first. But then, we look to ourselves first, and then we help others. We build ourselves up. Yan. Diba? Okay. So, in the time that I have, and ito bilang ating, okay lang bang uminom ako ng tubig? Yan, kasi hindi na po tayo bumabata. Hindi, joke lang po. Bata pa rin po tayo in Jesus' name. Oops. Hindi ko mabuksan. Wala, kailangan ko ng youthful strength. Kayo po ba ay nabibless sa aking mga sinasabi? Not just the jokes, ha? kung meron man po kayong i-take, wag lang po yung joke. But in all seriousness, I hope that this will bless you in the same way that is blessing me. Alright? So bilang Youth Sunday or bilang Disrupt Sunday, ito naman yung ating bahagi para dun sa susunod sa atin. Diba yung ating pananampalataya? Psalm 145, verse 4. Sa alin mang lahi ang iyong ginagawa ay papupurihan. Iyahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. So in other translations, it also says, ipagmamalaki ng isang saling lahi sa kasunod nito ang inyong mga gawa.
at ipapahayag ang inyong mga gawang dakila. Talking about what God is doing. Diba? Tayo, bilang legacy dun sa susunod na mga henerasyon, we declare o ating ibinabahagi and we show them what God has done or what God is doing so that the next generation will catch it. Sinasabi rin to ng ating mga pastor na, some things are caught, some things are taught. So for us, kailangan nating ituro sa mga susunod na henerasyon kung paano kumilos ang Diyos. Right? So as I was reading this passage, naalala ko si David, sabi dito, David looked for God's people to encourage each other in praise. Diba? An older generation might inspire a younger generation to praise by remembering God's mighty acts in the past. So yung mga henerasyon na nauna, and I'm not looking at this part kasi nandito lahat sila. Diba? Diba? But they inspired the younger ones such as myself because of what God has done in the past. And that is great. And that is our responsibility. And ako, I'm caught in the middle kasi ako rin, I find myself trying to inspire the next generation of what God has done in my life. At lahat tayo may ganyang istorya. At ang magandang bahagi doon, it also goes the other way. Yan. So, dito sabi, a young generation might stir praise in an older generation by declaring the fresh and new things God is doing. So, yung mga kabataan natin ngayon, hindi natin sila kailangan isang tabi. Kasi we might not know what God is doing in their midst. And it takes humility for us to understand what God is doing in the younger generation. That God is doing something fresh, something new, something amazing that we give God praise for. Diba? And ako, kailangan kong makita yung gano'n na ang Panginoon ay kumikilos. At maaaring ito ay hindi ayon sa aking nakasanayan kasi lahat tayo, meron tayong mga preferences, di ba? Bakit pagka youth service, ang dilim-dilim? Bakit pag youth service, ang ingay-ingay? Di ba? Let's face it. Di ba? Ako dumarating na ako sa point na yun. Mga kabataan ito, ang ingay-ingay nyo. Di ba? Although, I'm still caught in the middle kasi nga, I'm still young. See my dance moves? Di ba? Yeah. Ito, isa pang quote. By, I think it's there. Hindi po to. That's gone. The generations shall herein unite. Together they shall make up an extraordinary history. Each generation shall contribute its chapter, and all the generations together shall compose a volume of matchless characters. So that's from Charles Spurgeon. So if you know Spurgeon. So ibig sabihin lang na bawat isa, di ba, may bahagi, may parte sa katawan ng Diyos. At ang bawat isa ay magkakaroon ng, kumbaga, ng ability to declare what God is doing in our midst. So kumbaga it's like one big, ano ba yung Tagalog ng tapestry? Yung parang isang malaking kumot or something na kumbaga yung basta yung, alam niyo, tapestry. So it's a beautiful tapestry across all generations of what God is doing. Right? And we need to see that and we need to do our part in helping make that happen. Amen. Yan. And then, I might ask the team to come, So anong kailangan natin gawin? Luke 19. Basahin ko lang. Verse 13. Bago umalis, tinawag niya ang 10 niyang alipin, binigyan ang mga ito ng gintong salapi at sinabi sa kanila, gamitin ninyo ito sa negosyo hanggang sa aking pagbabalik. Alright? Sabi mo, Pastor, bakit? Ano ibig sabihin nun? This is the parable of the 10 minas. And as I was reading it, it applies to us.
na yung binigay sa atin ng Panginoon, maging ano man ito, we have to use it. Diba? Sabi dito, gamitin niyo ito. So in other translation sabi, gawin niyo itong puhunan. So what God has given to you, you can use that as a capital. Meaning, di ba? So in the normal speaking, di ba? Kung meron kang hawak na, let's say, a certain amount, di ba? If you invest it, it will grow. Di ba? It will yield a return. Di ba? Also in the same way, whatever gifts, whatever talents that we have received, from God, we have the responsibility to use it, to apply it, and allow it to bear fruit. So kailangan merong bunga na makita. At hindi lang dapat itinatago kasi 'di ba in the other parables it says 'di ba yung God has given 5, 2 and then 1. And then yung may hawak nung isa, tinago lang niya. At anong nangyari? Kung ano yung nasa kanya, binigay pa dun sa merong 5. 'Di ba? So we have a responsibility to use what God has given to us. 'Di ba? In terms about our faith, yung ating pananampalataya, we have to use our faith for the one coming after us. Sa pang verse, 'di ba? We are all equal recipients of that faith. Kailangan tayong maging tapat, faithful steward. 'Di ba? If we are faithful, ano ba yung steward? Katiwala. Lahat tayo ay katiwala ng biyaya ng Panginoon sa atin. Bawat isa, ikaw ay katiwala. At kung ikaw ay tapat na katiwala, hindi mo hahayaan na hindi mo gagamitin kung ano ang binigay ng Panginoon sa iyo para magbunga. Yan. Last verse. John 9, verse 4. Kailangan nating gawin ang mga gawa niya because God has called us to do works, good works. Diba? Gawa niya na nasugo sa akin habang maliwanag pa. So in the English it says, I must do the works of Him while it is day. Kasi saan ba nangyayari yung gawa? During the day. In essence, diba? Kasi pag dumating yung gabi, wala nang makakagawa nito. So in essence, God is saying to us, huwag nating sayangin yung pagkakataon. Huwag nating sayangin yung oras. And ako, guilty ako nito in the natural. Mahilig ako mag-procrastinate. Sino ba yung mga procrastinators dito? Ako medyo smart ako na procrastinator kasi kinakalculate ko yung last minute. Kumbaga, halimbawa, kailangan ko dumating sa isang place at let's say 10 a.m. So kino-compute ko backwards kung hanggang ano oras ako kailangan mag petiks-petiks. Diba? Kailangan by 9:30, bumibiyahe na ako. So medyo smart ng konti, but still, kailangan pa ng konting wisdom kasi dapat di na kailangan ganun. We need to prepare. But we need to prepare. We need to do what God has called us to do. Now, this is, you might say, Pastor, napaka-intense naman ng challenge or ng mensahe mo. It is meant to be challenging for us because, while we are here on earth, marami pang kailangan maka-experience ng biyaya ng Diyos. At malay mo, ikaw ang paraan para yung isa na yon ay ma-experience ang kabutihan ng Panginoon sa kanilang buhay. And at the end of the day, ayokong humarap sa Panginoon na masabi niya na, you know what? In this opportunity, sayang. You could have. And I know there's grace. Yes. So sa pagkakataon na ito, I want to pray for all of us. And I also want to extend an invitation para sa bawat isa. Ngunit, gusto ko muna ipanalangin ng bawat isa. Okay lang ba yan? Panginoon, maraming salamat sa bawat isa na nandito na mananampalataya. Maraming salamat sa iyong biyaya na pinagkaloob sa amin ang sukat ng pananampalataya. Dalangin ko na kami makita namin kung ano ang binigay mo sa amin. At hindi lang makita kung anong binigay mo sa amin, ngunit gamitin ito para sa iyong kaluwalhatian. Bigyan mo kami ng tamang pag-iisip, ng lakas, ng abilidad para makita
kung ano ang gusto mong gawin sa kalaming kalagitnaan sa pamamagitan ng amin. And we commit ourselves to you at this moment in Jesus' name. One more invitation. You know, lahat ng ito, kanina binanggit ko yung saving faith. Lahat ng nabanggit ko, ito ay nagsisimula sa pagkakilala kung sino si Jesus.